We have made it to Prague! Pero na-notice ko, yung mga tao dito sa Czech Republic, o dito sa Prague, no, mga... Let's try our food. Chimney cake. Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, it's time for us to leave Vienna, Austria. And we are traveling to Prague, Czech Republic. So if naalala nyo kahapon, naghahanap ako pumunta ako sa office dito to reserve para meron tayong reserved seats, pero sarado yung office nila. So dapat 10:30 ako alis, pero merong 9:10 na hindi required yung reservation, pero ang haba ng pila guys, ayun no. So pumunta na ako dito ng 9:10. I still used my Eurail, no. So yun pa rin ginamit ko, nagbook lang ako habang naglalakad, and then may ticket na ako. Let's just hope na merong seat. Kasi sabi, seat reservation recommended. Hindi siya required, pero recommended kasi feeling ko napupuno siya. And then chinek ko na dun sa baba kung anong kung saang platform. Nasa 9A or B daw. So ito yung 9A or B. 9A. But my problem is, ang daming tao. Ayan o. Ang daming nag-aabang kasi nga parang walang seat, no? Free seating lang yata. So let's just hope na meron tayong mauupuan. Because travel time from Vienna to Prague is 4 hours. So ang layo, diba? So kailangan natin na mauupuan. So yun guys, good thing marami namang upuan. Hopefully wala naka-reserve dito, pero maraming vacant seats. So ayan, napaaga tayo, no? Wala nang reservation na kailangan. I-use na Eurail, wala na akong binayaran. So 9:10, dadating tayo ng 10, 11, 12, 10, 11, 12, 1:10. I'm not sure kung makakapag-check-in agad tayo, but let's see you Czech Republic. Hindi na tayo masyado nakapagbabay sa Vienna kasi nagmamadali ako. Like, feeling ko like 20 minutes na lang before 9:10. Saka pa lang ako nakalabas ng hotel ko. So sabi ko, shucks, tumatakbo na ako ng slide. So hindi na ako nag-vlog. Ayun, nakaabot naman tayo dito. See you Prague. Ito lang yung baon natin. Hindi na ako nakabili ng pagkain. 4 hours pa naman yung biyahe ba. May natira pa tayong orange kagabi. Alam, buti pa sila may baon. Yung katabi ko, nakikita ko tinatanggal nila, ay kinukuha na nila yung baon. Ayun o. Nakakaawa naman tayo. Pero healthy. Nakakaawa pero healthy. So, okay na yan. So yun diba guys, medyo matagal yung biyahe kasi dito 4 hours. Tapos para siyang flight, merong mga attendant na may dala silang cart. Tapos nagbibenta sila ng mga kape, mga tinapay, kung ano-ano lang. Tapos yung kape kasi nila yung kasi brewed coffee na inaan pa nila. Ay parang may machine na pinipress. Tapos sabi ko, meron ba kayong latte? Sabi niya, ay wala ano lang kami, parang black coffee lang. Pero kung gusto mo, sabi niya, bibigyan kita ng chocolate. UBB Sudam Express. Tapos chinek ko sa resibo kasi may bayad na. Wala tong bayad. Yung kape lang yung binayaran ko 2.8 euros. So siguro mga 170 pesos din. Tapos binigyan niya ako ng chocolate. Acts of service. Tintik na ako in love. Ay, gift giving, no? Ano bang love language nun? Hindi siya acts of service, no? Gift giving. Kasi binigyan ako ng gift. Ay, hindi pala ako may in love sa gift giving. Pero dun sa act of service, medyo na in love ako. Tsaka physical nga pala, parang feeling ko gusto ko rin yung train system ng Austria, no? Wala nang mga, yung ticket ko diba, wala nang mga scan, wala nang mga gate. Mula sa labas, papasok ka ng train station, diretso ka na sa train. Pero i-check na lang yung ticket mo kapag nakasakay ka na. Pero parang Switzerland na mas convenient. Parang gusto ko rin yung train system ng Austria. So yeah, pero Switzerland pa rin syempre yung number 1. Pero I also like yung train system ng Austria. Hindi siya hassle. Okay guys, after 4 hours train ride, we have made it to Prague. Ang train station is called Praha. Baka yun yung pronunciation pag hindi English. Praha.
So we've made it to Prague. Ayun lang. Ay, labas na agad, no? Ito na. Wala nang exit. Pagka train stop, ayan na yan. Kalsado na yan. Pwede na lang kayo mag-exit diretso. Kasi nga, using my U-Rail pass, yung ticket ko, yun na yun. Diretso lang sa train. And then may nag-check. Merong nag-check ng ticket. And then, ito na. Exit na tayo. Pero parang ang ganda ng mga buildings nila. Nasa approaching pa lang kami sa train. Sabi ko, ang ganda ng mga buildings nila yun. Mamaya, pagkalabas natin ng station. And guys, this is the Praha main station or the Prague main station. Yan yung train. Tapos, ang saya kasi ang lapit ng hotel ko. So, my hotel is called Meet Me 23. Tapos, chinek ko, 2-minute walk lang from where I am at the station. Super lapit. Yan. That's the train station. Tara, exit tayo. Nakakatuwa naman. 2 minutes lang yung hotel ko. Saan ako mag-exit? Dito? Dito? It's somewhere here. Exit ba yan? Parang hindi exit na. Guys, that's the station. That's 2 minutes walk lang. Punta na tayo sa ating hotel. Yan, diretso lang. Parang isang diretso lang. Tapos 2 minutes lang. Nakakaaliw kasi ang lapit lang ng hotel natin. Hindi tayo maliligaw. Medyo malamig. Yung hotel ko, hindi ko nabasa. Ito na pala siya. Pababa kasi yung sulat. Meet Me 23. Tapos literal, na ayun na yung train station. Ayan o. Tanaw na tanaw mo na yung train station from the hotel. Hey guys, so we've made it to my room. Nandito na tayo. Pina-check-in na nila ako kahit past 1 PM pa lang. So this is my room. Ano lang siya ulit? Shared room. Gusto ko sana dito sa bed number 1 kasi parang may privacy ka. Oh. Meron kang harang dyan, di ba? But bed number 2 yung binigay sa akin. Nasa gitna tayo. Masyadong exposed guys. Hindi siya double deck na parang bed talaga. This is my bed number 2. Merong bed number 3, number 4. And then merong second floor, oh. Parang loft type, no? Ayan, meron pang mga beds dun sa second floor. Meron kaming kanya-kanyang locker, pero yung ganito lang kalaki. Locker number 2, ayan. Ito, meron kang keycard para babuksan siya. Maliit lang, yung bag ko lang yung kakasya dyan. So, itong malaki kong bag, ilalagay ko na lang yan dyan sa gilid. But basically, that's it. Very open siya, no? And this is a mixed dorm. Lalaki-babae ang pwede dito, guys. So, let's see. Parang wala pa akong ka-room. Let's see kung sino yung mga dadating sa bahay ni Kuya. Pero ang cute, no? Cutesy-cutesy. Para siyang bahay talaga. Or parang room. And damo ko lang ito ng mga around 2,000 pesos per night. 2 nights ako magstay dito, so 4,000 yung total kong binayaran. And you can book that on Klook using my discount code Marvin sa Mako Klook. And then, nag-collect sila ng city tax na 4 euros. I think 2 euros per night, so kaya 4. So, bear that in mind. If you're staying here sa Europe, lagi silang nagko-collect ng city tax. Depende sa city kung magkano yung kino-collect, pero mga around that range, no? 2 euros per night, 3 euros per night, depende kung ilang nights ka magstay. But you see, that's my bed. Ay, saan yung shower namin? Ito yata. Oo nga. We have our own shower. Ay, ang laki. Ayan. Kaso isa lang. Sana hindi kayo magsabay-sabay maligo. Pero, kung cute naman yung kasama. Charot. Pwede namang sabay na lang. Ito dito. Oh, di ba cute? See, may blower. Meron kaming ganyan. Ang laki ng bathroom in all fairness. Ching! And if you're kind of worried about safety, don't you worry guys, kasi actually Czech Republic or Prague is one of Czech Republic is one of the safest countries also in Europe. So of course, always be vigilant, but I think hindi ka masyadong kakabahan kasi it's one of the safest here. So I think our stuff is safe. Okay, stay there. Pahinga ka na lang muna kasi ang dami mo laging pinagdadaanan ng mga bako-bako, ha? I'll see you later, and come on, let's explore the city. Quick tour of our hostel/hotel. Ayan, may stairs naman if you want maglakad. Pero may elevator. Sige, maglakad na tayo kasi nasa isang floor lang naman tayo. Nasa second floor lang naman ako. Tas first floor na yung... Nalilito pa ako sa Europe kasi guys, dito ang first floor nila yung ground floor. Tas yung pangalawang floor, second floor yung tawag. Pero sa ibang countries, for example sa Austria,
ang first floor nila, ground floor. Tapos yung pangalawa, first floor. Tapos yung pangatlo, yung pa lang yung second floor. Iba-iba sila dito sa Europe. Pwede ba Europe mag-ano kayo? Mag-usap? Mag-usap kayo kung anong gusto nyong itawag sa... May mga countries na yung first floor nila is itong ground floor. May mga bansa naman na yung first floor nila yung pangalawa pa. Nalilito din ako pag sinasabi nilang first floor, second. Saan ba talaga? I-video ko lang yung parang lobby reception area. Wait lang. Ayan guys. That's the lobby and merong mga sofas, chairs, and ayan. Tapos may free water daw. First time ko nag-hostel na free yung tubig. So you can just get water if you want. Which is nice. Yan, may mga cute lang silang aesthetic dito. Ay wait guys, meron pa palang kitchen. Ay may bar area siguro. Ay bar area ba to or kitchen? Kitchen lang yata. And then, ayan, baka libre yung mga ganyan. Siyempre, hugas-hugas ka lang. Ah! Cute! Oh my God, ang cute! May malaking TV. So, parang entertainment room. Ay, cutie, ha? Nakita na ko sa'yo for today's video. Ayan na, may mga free lang dyan na baso. Kung gusto mo magkape-kape siguro. Kung may mga pagkain ka galing sa labas, you can eat here. Feeling ko may buffet breakfast. Pero hindi naman ako sinabihan. Baka if mag-avail kayo, meron silang pa-buffet si Mayor dito yata. Cutesy, natuwa ko dun sa entertainment room. Oh, natuwa ko dito. Tapos guys, yung train station. Ayun o, kita nga dito yung train station eh. Ayun o. That's the train station. Ayun o. Ayan na yun, train station na yan. Praha or Prague main station. I highly recommend, no? Super ganda ng station, especially kung magti-train kayo papuntang Prague. Ayun na, train station. Tapos ito na talaga, kitang-kita mo na. At ang ganda. Kung friends kayo, kung marami kayong friends, pwede kayong yung room na, kahit yung room na kagaya ng sa amin, tapos kayo lang ang may tao dun, di ba? Or kung family kayo, i-rent nyo yung isang buong room, gano'n. Tapos may mga ganito kayong common area, kitchen, entertainment, Netflix ka dyan, masaya. Pero mas sasaya yan kung gamitin mo yung Klook discount code na perfect. Hindi, joke. Baka nakalimutan nyo yung pangalan ng hotel, Meet Me 23. Okay guys, so ang saya kasi pinapa-check-in nila tayo ng maaga, no? Kahit dun sa Austria din, kahit hindi pa check-in, pinapa-check-in na ako. Pero sa ibang countries like sa Barcelona, hindi tayo pina-check-in. may galit. Hindi naman. Sige, go na. Let's proceed na with our itinerary for today. So, ito yung ating pupuntahan today. First is Old Town Square. Second is the Astronomical Clock. Third is the Jewish Quarter. Number 5 is Charles Bridge. Ay, number 4 pa pala. Number 4. And number 5 is the Prague Castle. And then I also wrote here Cafe Letka kasi it's a very famous cafe daw dito. So basically we have 6 itinerary for today and I think mapupuntahan natin because it's just 2 p.m. Chinek ko sa Google yung pinakauna nating pupuntahan, which is the Old Town Square. It's just a 15-minute walk. So ang gagawin natin is magti-train. Siyempre, magwo-walk tayo. Kasi nilalakad nga natin yung 40 minutes. Ito pa pang 15 minutes lang. So let's go, let's walk. Okay guys, look at Prague's stunning architecture. Oh wow. Ooh, yung ganda dun oh. So guys, while we're walking to our first stop for the day, let me just give you a quick trivia about, you know, this city, Prague. So way back in 2021, Prague was voted as the most beautiful city in the world. Wow, it speaks a lot, di ba, na ma-vote ka na most beautiful city in the world because of its stunning architecture. Ang daming mga castles dito, and a lot of people also say that it's a very safe country and not so expensive. Daw, sabi nila. It's affordable like compared to other European countries. So imagine ma-vote ka na most beautiful city in the world. Medyo pressure yun, no?
Kasi Czech Republic has the most number of castles in the world. I think 2,000 plus castles. So kung mahilig kayo sa mga kastilyo, yung mga wow na architecture, dami kong nakikita sa harap ko. So you will really love Prague. Actually, this city is also dubbed as the city of 100 spires. Alam mo yung spires? For example, may castle. Papakita ko sa inyo. I'm not sure kung kaya ng camera ko, no? Pero for example, ayan sa gitna may castle, di ba? Tapos yung patusok, ito, yung patusok sa taas. Yan, parang cone shape, di ba? Sa mga kastilyo may mga cone shape na parang pataas na gano'n, patusok. So, ang tawag doon is spires, no? That's why Prague is called the city of 100 spires. Kasi nga ang daming kastilyo dito. Pero na-notice ko, yung mga tao dito sa Czech Republic, o dito sa Prague, no? Mga pakak yung itsura, no? Which is contrary sa sabi na yung Czech Republic or yung mga, ano tawag sa kanila? Czechia? Kasi yung mga people from Czech Republic, they consume the most number of beers. So mahilig doon sila sa beers. So kung sila yung pinaka nagko-consume ng most number of beers, how come na ang gwapo nila? Oh my gosh, beautiful. So stunning architecture tignan nyo, pero merong ding touch ng modern, no? Parang Austria din eh. Sinisingitan nila ng modern architecture, tas parang bags. Traditional na naman na parang European style architecture. So parang ang napapansin ko, Austria and Prague, somehow they bent the rules sa pagko-construct ng building, no? Kasi sa ibang mga European countries, makikita mo uniform talaga, like yung old traditional nandyan pa rin. Pero Prague and Austria, somehow sinisingitan nila ng modern touch, no? So castle dito, meron kayong mga simbahan dito kasi ang Prague or ang Czech Republic, sila yung least religious people. Parang around mga 40% of them are atheist or atheist, parang no religion, and then mga around 14% yung undecided kung anong religion nila. So more than half of them actually, more than half of them ay walang religion, no? So they are the least religious people daw in the world. Pero tignan nyo nga yung architecture nila, no? Oh, yung details ng mga buildings nila. Ang OA, no? Ang ganda. Wala pa yan sa, hindi yan kasama sa itinerary natin, pero maganda. Kaya kailangan ko mag-selfie. Wait lang, deserve. Guys, look at their cars. Ang cute ng car nila. Wait lang, pakita natin. Ayan o, ang cute ng kotse. Plastic lang, no? Plastic lang yung kanilang ano. So pwedeng matusok, pero ang ganda ng kotse, oh. Wow, ang cute. I mean, ang ganda. Oh. Ang ganda nga ng Prague. Yan, oh, may mga pang winter sila na cutesy. Ah, cute. Kasi mga pang girls. Ayun, oh, ang cute ng mga sombrero nila, guys. Gano'n kaya to? I-499 KR? Anong KR? So guys, ang currency pala dito sa Czech Republic is Koruna. No, Czech Koruna. Akala ko euro kasi nung nasa hostel, siningil ako ng city tax, sabi niya 4 euros. So euro din naman yung binayad ko. Baka pwede mong gamitin yung euro, pero they also have their separate currency, which is the Czech Koruna. And then chinek ko, 1 Czech Koruna pala. Koruna equals 2.44 Philippine peso. So 8 times 2.4 na lang natin, or 2.5 na lang para hindi ganun kahirap. Ha? Sige guys, lakad-lakad tayo dito. Ay, ang cute ng Prague. Wait lang, parang gusto ko ng picture dito. Guys, may nakita kong bilihan ng dessert. Medyo na-curious lang ako. So ito yung presyo nila, 80 koruna or mga 200 pesos. Ito 160, so 400 pesos. Okay guys, gallery of steel figures. Tignan nyo, oh, yung motor niya ang haba. Ang haba, no? So mula sa ano, apakan ng gulong. Ayun, cute. Yung mga, ayan, steel figures pa sila. May minions. Ang cute. Pwede mo pumasok dyan?
Ayan, ang saya ng vibe ng Prague ha, in fairness. Diba, nanggaling tayo sa mga city na magaganda na medyo laid back. Like, I think Austria, may mga times na matao sa tourist spots, pero medyo laid back din. Slovenia lalo, maganda na laid back. Ito naman si Prague, maganda na vibrant. Ang atmosphere niya is vibrant na, maraming turista. Kasi I think Prague is also one of the most visited city in Europe, no? I think nasa top 10 siya ng most visited city sa Europe. Ang ganda. So guys, we finally arrived to our first stop, the Prague Old Town Square. Oh my God, ang ganda. Ang ganda ng building na ito, tignan nyo. Oh my gosh. Could this be the most beautiful city nga in Europe? Wait lang, ayoko muna mag-conclude, no? But yeah, I think it's really one of the most beautiful cities in Europe for me, ha? In terms of architecture, may wow factor. May parang, ay, ang ganda. Ay, ang ganda guys ng Prague. Huh? Tingnan nyo. Makulay yung kanilang ano, iba-ibang kulay. Tapos biglang may boom, may magiging pabida na building. Tapos parang gaganto ka ng konti. Tapos merang, may nagpapabida na naman dito. Tapos back. So, as from the name itself, no, Old Town, this is the oldest part of Prague, no. Tapos before daw, sa mga naunang panahon, dito na gaganap yung mga barters, yung mga, for example, may mga merchants, bibili-bili ka ng mga gamit. Siguro ito yung pinaka-center nila dati. Yung mga barter, exchange, kanilang market. Ayan. Wait lang, may maganda rin palang castle dito. Shucks. Gusto ko ng picture sa area na to. Please lang naman. Magsiset up na lang ako ng timer. Kaya ba ng ano? Wala akong mapaglagyan ng ano eh. Camera. Kung ipapatong ko ba dyan, kita ba? Tapos paano yung picture ko? Ganun lang ako dito. Ang pangit. Guys, tignan nyo yung mga ibon. Ayan, dami ng ibon. Wow. Okay guys, architecture wise, I would say Prague is one of the best in Europe, no? But what I would be very honest, what I don't like is it's very touristy as well. Since isa nga siya sa most visited cities in Europe, no? It's giving a vibe of, you know, touristy vibe, which I sad to say it's not really my thing. Na parang if ever the place is so touristy, medyo for me personally, medyo nagfi-fade yung kanyang charm for me. Unlike Slovenia na parang, that's why I love Slovenia kasi walang tao, no? But if you're okay naman sa ganong crowd, like touristy, like happy vibe, it's a vibrant vibe, you know, many tourists around, then for sure you will love it. But hindi ka naman madideny yung fact that their architecture dito sa Prague is really, really stunning. Ito na pala yung astronomical clock, guys. Nasa Old Town lang din siya. Itong building pala na pinipicturean ko sa side na to, that's the Old Town Square, di ba? Tapos ito na pala yung astronomical clock. Ayan. Tingnan natin yung design niya, no? Kasi parang, ano ba yung astronomical clock, di ba? Parang normal clock din naman siya, pero makikita mo yata yung some details of astronomy. Hindi ko alam. But I think way back before, hindi ko alam kung paano nila tinitignan, pero parang astronomical clock represents the solar system. And yung center niya is the Earth. Tas aside sa makikita mo yung oras, makikita mo rin yung movement ng sun. Ayan o, may mga sun and moon. Yung sun is yung parang gold, tas yung moon is yung parang black. Ito. Tapos yung Earth, ayun yung Earth. Ito sa center, I think that's the Earth. So basically, yeah, makikita mo yata yung movement of the sun, Earth, and how it rotates on its axis. Hindi ko alam. Pero but it's related to astronomy, no? And then, based sa aking nabasa, this is the oldest functioning astronomical
clock in the world. Hindi siya yung pinaka-oldest. Pang third siya sa pinaka-matandang clock. Pero siya yung oldest na functioning. Siya yung nag-work na clock currently. And then meron daw mga myth or mga legend before na yung gumawa ng clock na to, binulag daw siya ng mga councilors of Prague kasi ayaw nila na makagawa ulit. Parang they want this to be very unique and dapat hindi siya magaya. Binulag nila daw yung gumawa niyan para hindi na siya makagawa ulit ng same type of clock, which is sad. Pero ayun daw yung nangyari. Pero ano yun lang yan, legend lang yun, haka-haka lang yun. Kasi tignan mo, diba, sa sobrang dami ng turista, parang if magpipicture ka, okay lang naman kung bida-bida ka, punta ka talaga dun sa may harap, no? Pero parang hindi ka makakuha ng super gandang picture or hindi mo masyadong ma-immerse ba yung sarili mo sa, kasi ang daming tao. Pero ang sarap lang talaga mag-appreciate nung ano nila, no? Ano mga gawa-gawa nila, yung details. Paiba-iba sila eh, oh. Grabe yung details ng mga buildings nila, no? Maka-cute. Maganda yung architecture ng Prague, guys. Touristy lang talaga, but sige, pagbibigyan ko na, okay na rin sa akin. Kasi sobrang ganda talaga, but ayun lang. Maganda kasi, di ba? Usually kapag maganda, syempre maraming pupunta. But it's beautiful, guys. The city is beautiful talaga. Yung guys, di ba doon yung busy area kasi nandun yung astronomical clock? But if you walk a little more, ang ganda rin nito yo. Wala pa nagpipicture. Parang mas gusto ko magpicture sa area na to. Oh, ganda ng architecture. Oh my gosh. Pero very, ay, may mga ibon. Very interesting yung ano nila, yung contrast ng mga buildings. Kasi laban na laban sila eh. Okay, maganda siya. Tapos, okay, hindi ako magpapatalo, no, ganun. Hindi siya kagaya nung sa mga, saan ba tayo nagpunta yung parang may mga pabida. Parang, yung iba parang conservative lang sila. Tapos may isang, bida-bida yung isa. Dito, naglalaban-laban sila eh. Pagandahan sila ng architecture eh. So guys, nag-check ako what to eat in Prague. Lahat ng mga lumalabas, ito yung kaninang daanan natin na parang cone-shaped dessert. Ayan. Ayan pala yung famous na kakainin daw dito. Parang hindi healthy pero parang ang sarap. Yan yung lahat ng lumalabas, no? So yun yung pa kanilang national dish. Ayan guys, sakto lang. Ito yung kanilang parang pinagmamalaki. Chimney cake. Old chimney cake. Oh my gosh, sige, bili tayo nito. Parang ang sarap nga, no? So yun yung kanilang must try food here. Tingnan natin kung paano siya ginagawa. So basically parang pinapaikot-ikot nila. Parang ikaw at ang iyong Joe at saring pinaikot-ikot. Thank you. Separate you guys. Ayan guys, bumili tayo. Ang binili ko is ice cream. Napakalamig na ng ice cream pa, no? With some strawberry and basically chimney cake, no? Yung tawag sa nila, chimney cake. Maharap lang tayo ng spot na makakain natin ito. Ay, picturean ko lang, wait lang. Okay guys, let's try our food. Chimney cake, some strawberries and ice cream. May ibon. Ay! Ano? Baka kainin nila yung pagkain ko. Very, texture very pino. Very fine. Fine ba yung pino? Wag na lang, baka mali. Very pino. Vanilla. Taste the strawberry. Not sweet but not maasim. Wala masyadong hindi ko alam. Wala siya masyadong lasa. Pwede ko na ba makain yung chimney cake or masisira yung ano? Dapat ba ice cream muna? Gusto ko na kasi mag fast forward sa chimney cake. Oh my god. Ang sarap pag dinalagay mo ng chocolate yung ice cream. Sobrang pino, tignan nyo. Oh, walang lubak.
Yung chimney cake, no, merong sugar sa dito. Tapos parang pinapaikot-ikot nila dun sa... ano bang klaseng luto yun? Parang niro-roast nila, no? Ang sarap! Bread siya na super thick. Thick yung kanyang texture. Hindi naman siya nagka-crunch, pero medyo on the... may konting kunat. Hindi siya makunat, may konting kunat kasi very thick. Wait lang. Perfectly sweetened, no? Hindi siya... may tamis, pero hindi siya overpowering na tamis. That's that. I love it. I'll give this mga 4.2. Gusto mo yung love mo, that's 4.2 lang pala. I'll give this mga 9.4. 9.4 out of 10. Wait lang, parang 9.7 pala. Masarap. 9.7 na lang. I changed my mind. So if you're going to Prague, definitely try this. Especially if you're coming during the summer. Oh my gosh. Pag summer kayo, ito nga winter, di ba? Na-enjoy ko pa rin yung ice cream kahit winter. What more kapag magbuta kayo ng summer? Yung ice cream niya sa sobrang pino, parang cream na siya. Pa-cream level na. So good. Sorry naiingit kayo guys. Or sige, pause nyo muna. Tapos kuha kayo ng pagkain. 1, 2, 3. Cheers. Cheers. Habang kumakain tayo, maglakad-lakad na naman tayo. Let's explore more dito sa Old Town. May ramen sila dito. May ramen. Some Fat Cat Beer House. Yan guys. Beer house. Diba sabi sa inyo, yung mga Czechs, they consume the most number of beers worldwide, no? So mahilig sila sa beer. Hindi ko pala na-mention sa inyo kung magkano. Sabi ko ba guys? Ang bili ko dito is 180 corona or 440 pesos guys. Oh my gosh, Madrid. Chocolate. Bubble tea, smoothies. Ayan. This part of Old Town, a little quieter, no? Dun sa may astronomical clock and dun sa may square, andun talaga lahat ng turista. So maglakad-lakad pa tayo deeper para mas ma-appreciate. Ako talaga, may talaga ako, introvert / selfish. Ayoko na maraming turista. Gusto ko pag nandun ako sa lugar, medyo hindi siya yung maingay masyado. Siguro depende rin sa lugar. Kasi sa Madrid, di ba, may nagpunta tayo din sa daming tao. Tapos parang, pag masaya yung crowd, gusto ko pala. Kasi yung sa Madrid, di ba, pag punta tayo, parang sumasayaw-sayaw sila. Tapos nakikisayaw din ako, nai-enjoy ko din. Pero kapag yung parang maraming tao, tapos puro picture lang, parang nagugulumihanan ako pag puro picture. Pero kapag yung nag-i-enjoy yung crowd, na parang, tara party, nag-i-enjoy din pala ako, no? Depende pala. Hindi naman sa lahat ng crowded na place is hindi ko type. Minsan pala, yung sa Madrid na alala ko, na-enjoy ko pala yun. Ang cute nitong building guys. May aeroplanong butterfly. Architecture wise talaga, yung Prague kasi parang hindi siya nag-settle for like very conventional, which is iba-iba naman yung charm, no? Iba rin yung charm ng parang, for example, Paris or Spain, parang lahat sila naka-follow sila sa parang may format na traditional European buildings. Pero si Prague and Austria, medyo hindi sila nag-settle dun na, parang ano ba yun? Out of nowhere. Look. Papakita ko muna dito. Very traditional European building. Tapos parang, ano yun? Sabi nila, sorry, we're not settling for anything less. We have to be different. At bilang traditional style, no? Yung ano yung playful. I must say, very playful yung architecture ng Prague. So, may iba siyang charm. Nakakatawa. Alam nyo, gusto ko sanang magkape dyan sa cafe. Pero I changed my mind. Baka makorek yung pronunciation ko ulit. Basta gusto ko sana magkape sa cafe, yung ilalagay ko na lang yung pangalan dito, L-O-U-B-R. De joke. I learned my lesson, guys. Narinig ko kasi siya, ganun pinopronounce nung Chinese. So I just followed him.
Guys, bili na tayo ng ref magnet kasi alam nyo ba, nakalimutan ko bumili sa Austria. Sa kakadili-delay ko ng pagbili. Nakalimutan ko tuloy bumili sa Austria. So, bibili na ako ng ano. Ay, cute naman ito. Thermometer. So, yan guys. 199 Corona. So, mga magkano yun? 400 plus. So, mahal pala. Pero cutesy naman. Cute no? Sige, ito na lang. Prague. Kano kaya ito? Walang nakasulat eh. Excuse me. How much is this? This one, Corona, 150. Okay. Can I pay using card? yes. Okay. Guys, bumili ako ng ref magnet 150 Corona or sabi ni Gcash 366 pesos. Wala akong ref magnet from Vienna, Austria, guys. Bumalik ka dun, Marvin Alo. Hindi ako nakabili ng ref magnet dun. Kasi nung first day, nagtitingin-tingin na ako ng ref magnet. Sabi ko, maaga pa naman. Nawala sa isip ko, guys. I'm sorry, ma. Sorry, ma. Wala akong ref magnet ng Austria, mama. Oh, marami na namang chimney cake, no? Starbucks. Ang ganda ng vibe ng ano, Prague. Ala, ano to? Original Prague sausage. Parang gusto ko mag-try ng Prague sausage. Kasi hindi ako nakapag-try ng Vienna sausage. So, what if mag-Prague sausage na lang tayo? Ano, mura lang 3 euros. One sausage. Okay guys, dahil hindi tayo nakakain ng Vienna sausage, dito na lang tayo mag-Prague sausage na lang tayo. Ang laki ng sausage niya. Mas malaki pa sa mukha ko. Malaki. Hindi ko kaya. Ayun guys, merong syempre yung malaking hotdog, yung sausage. Merong mustard, mayonnaise, ketchup, some, ano ba to? Some purple thing. May purple thing that I don't know. Merong cucumber. Ano ba yun? Ang asim. Merong cucumber. So let's try their sausage. Pwede yung hotdog muna yung kainin ko. Parang ang messy. Ang sarap ng sausage. Look. Pero ang daming nangyayari kasi ang daming kung ano-ano. Sorry, ang meso niya lang kainin. Kasi yung mga sauce gumaganyan-ganyan na sila. But the sausage itself, I like it. May ano yun, may putok, yung parang pag ginano mo, may putok. Medyo thick yung kanyang skin, pero once na penetrate mo na siya, lumalambot. Matigas lang siya sa una pag tinignan mo, pero pag lumalambot na rin siya. Parang alam mo yun, umaamo siya. Sorry, ang messy niya. Kasi sinisi ko pa yung pagkain na messy lang talaga akong kumain, pero ang messy niya kasi ang daming sauce. For me, personally, mas prefer ko lang yung siguro hotdog lang tsaka ketchup or itong footlong, ay, ano ba ito tawag? Sausage. Although nakaka-add naman ng different type of flavor itong mga nilagay na custard at itong, ano to? Buko? Buko? Ano yan? Sibuyas yata na white. Pero hindi ko malasahan yung sibuyas. Ano lang, guess. Sige lang, ubusin ko lang to guys kasi ang messy na kainin ha. Nakakaya na sa inyo. Baka naman sabihin nyo like, messy ako kumain. Like, for the vlog lang yung messy ako kumain. Pero in person, super ano ako, social ako kumain. Like, ganun-ganun lang. Wow, the bread. Oh my gosh. Parang feeling ko 6 hours siyang binake. Kasi grabe yung texture dyan. Guys, let's proceed to our next itinerary, which is the Jewish quarter. So it's a 10-minute walk from where I am right now. So, come on. Ay, hindi ko pala nasabi sa inyo kung magkano yung, yung ref magnet. Ay, nasabi ko. Magkano yung
sausage. Yung sausage, 150 din siya. 150 corona. Or same sila ng presyo ng ref magnet actually. Nag-text nga si Gcash, para sila 366 pesos. Wait lang guys, can I just say, ang ganda ng street na to, oh. Malapit sa Jewish Quarter. Yung kanilang building, parang lahat sila kastilyo, no? Parang castle lahat, yung isang buong hilera nila, no? So yun guys, we've arrived na sa Jewish Quarter, no? Ay, ang ganda rin. So, itong Jewish Quarter, parang ang ganda. Pwede bang wala namang kotse, no? This is a UNESCO World Heritage Site. Also, one of the oldest Jewish quarters dito sa Europe. Kasi, kung naalala nyo, nagpunta tayo sa Budapest. Diba, nagpunta tayo sa Danube River. Tapos meron mga sapatos doon, yung shoes on the Danube Bank. Kasi yung mga Jewish, parang pinatay sila, tapos pinaanod yung katawan nila sa river. Kasi during the World War II, di ba, parang ang daming away-away ng mga bansa, like, palakasan sila, made the best country wins. Yung iba, mga nag-aalay-alay sila. But then, siguro, kapag nalalaman nila na Jewish, or, yung, di ba, Jewish kasi is a religious group na may certain silang pananiniwalaan. Bakit ano siya? Si Jesus ba is a Jew? I'm not sure kung si Jesus is a Jew. But yeah, di ba, usually if they're from Israel, tapos ayun, pinatay sila sa Budapest, no. Dito naman sa Prague, once daw after the World War II, once nalalaman ng mga officials or yung mga namumuno ng city na Jews ka, usually pinaparusahan ka, like bibigyan ka ng higher taxes, pinagbabayad ka ng higher taxes. If you're a professional doctor or kung lawyer ka, ganun, tinatanggal nila sa pwesto or sinisibak nila. So yung mga tao, they live secretly, and also they live in fear, like the Jewish people, no. So tinatago na lang siguro nila yung kanilang religion. Siguro baka dito sila namuhay sa quarter na to, no. Ito yung kanilang base, like the Jewish people during after the World War. It's a beautiful quarter though. Tignan nyo. Ay, at ngayon may Rolex na sila, B. Hindi mo kaya. Oh. May Prada na rin. Social. Naging shopping center na yata. May Prada eh, oh. Ay, Bulgari. Ba't parang naging social na yung Jewish Quarter? Ayan guys, ang cute naman ito. But I think ito na yung Charles Bridge, guys. Our next stop. So I just walk lang naman, mga 10 minutes lang from the Jewish Quarter going to Charles Bridge. So basically lahat ng pinunta natin today, guys, it's just walking distance. Mga around 10 minutes walk lang apart from each other, no? So I think this is the Charles Bridge. Ang daming tao. Anong meron? Ayun, no? Parang may mga music. Ay, ang ganda. Yun guys, this is the Charles Bridge. Ang ganda ng bridge. And this overlooking siya sa river. Uy. Wala tayong makuha ang magandang angulo kasi yung dami nagpipicture. Singit lang ako dito. Yan na lang ang tao. So, ayan. This is the Charles Bridge. Ang former name niya is Stone Bridge. Tas naging Prague Bridge, and then later on naging Charles Bridge 9 in honor of Emperor Charles IV. So very iconic itong bridge na to kasi before this was the only stone bridge before. Kaya Stone Bridge ang tawag niya. Tingnan niyo ang ganda ng bridge. Wow. And also before, dito rin nila in-execute yung mga taong may kasalanan. Diba? For example, nagkasala yung isang tao. They execute him or her on that bridge. Either papugutan siguro, or I don't know how they execute people, and then itatapon nila sa bridge. Tapos, ang nakakaloka pa dun, kasi even though yung mga simpleng pandaraya mo lang before, like for example sa market, di ba nagpunta tayo sa Old Quarter, dun yung mga marketplace nila, yung barter, exchange. Pag nandadaya ka daw sa kiluhan mo, like your measurement ng mga pangkilo mo, nandadaya ka sa market, they will execute you and they will kill you on this bridge. So grabe kahigpit dati, no? Wala pa mga electric chair, ganun. Dito ka talaga pupugutan sa bridge na ito. And then
Ayan, ipapaanod sa river ang iyong katawan. Tara nga, pasok tayo. Ngayon it's a bridge na parang, dito naman si Kuya. Ngayon it's a bridge na parang may mga musicians nag-perform and stuff like that. So let's have a look. Ang ganda ng bridge. Wow. Mahulog ako. Yan, so yeah, made up of stone nga siya, oh. So imagine dito ka aanuhin, no? Dito ka i-execute tapos ihuhulog ka dun. Bugs. Ay, may sumasayaw. Nilalabanan ako, ha. Oh. Nilalabanan ako ng dance step ni Kuya sa likod ko. Hindi ako papatala, wait lang. Ay, pabida si Kuya talaga. May mga ganong-ganong ka pa, ha. Gigil ako sa'yo, ha. Bida-bida. Pabida rin siya, eh. Ayaw patalo. May Korean kasi doon na sumasayaw, eh. Bida-bida. And grabe sa bridge na to. Oh my god, gusto ko rin ng view na ganyan. Sige dito para meron kaming picture ng future ko. Pabida. Oh, ang ganda ng river nila. Oh, may umano pa dyan. Oh. Wow. Okay guys, so the last stop for today is the Prague Castle. So from Charles Bridge, 20-minute or 18-minute walk siya, but actually tanaw muna siya mula dito. That's the castle. This. Okay, let's walk for 18 minutes. Let's go. Ay, dito pa lang maganda na yun. So guys, yung walking to the Prague Castle, ito yung parang pinaka gate niya, no. Parang papasok ka sa isang village or subdivision. Tapos ngayon parang full of shopping stores na sa gilid before ka makarating sa mismong castle. So it's a long walk, no? It's a 15-minute walk. Ito na naman siya, no? Yan talaga yung traditional food yata nila, no? Ano, mga candy shops. Yan, kung gusto mo ng iba't ibang klaseng candy. Ah, chocolate. Ay, ito na naman tayo sa mga pa-fur-fur ni Mayor. Ayun o, cutesy. Guys, FYI lang yung paakyat sa castle. Ano na naman ha, pataas na naman. Pero nasanay na tayo. Lahat ng castle na pinuntahan natin sa Slovenia, Croatia, Slovakia, no? Sa Budapest. Ay, hindi tayo umakyat sa Budapest Castle, pero paakyat din yun. Tsaka dito sa Prague Castle, lahat sila paakyat. So be ready. Sakto, last mo siyang gagawin, last mo siyang itinerary para pagod na pagod ka, tapos pagbaba mo, dinner time. Ayan, ganyan yung pagdadaanan natin para makaakyat dun sa pinakataas. Pero at least touristy siya, yung ibang castle na inakyat natin, parang tayo lang yung tao. So ang haba ng hagdan guys. Whew, parang hindi natatapos. Kaya siguro nandito pa yung kastilyo na to kasi for example sasakupin sila, tatama rin na yung mga sasakop. Ay, bago makaakyat, sabihin ng mga sasakop, ibang kastilyo na lang yung sakupin natin. Medyo paakyat pala dito. Ate, strategy, no? Strategy ng castle para hindi sila masakop. Dinamihan nila yung hagdan para bago sila masakop. Pagod na yung mananakop, pagod na rin ako. Uy, hala, Ensol Tower ba yun? Welcome to South Korea. Ensol Tower. Guys, I think that's a Prague Castle na. So it's a very huge complex pala, oh. Siyempre, pag castle na mahilig talaga sila sa mga malalaking at malalawak na lupain. So, itong Prague Castle, meron siyang, it holds a Guinness World Record of the oldest ancient castle na still functional, no?
still ginagamit siya ngayon. Actually, the President of the Republic of Czech, or the Czech Republic, dito siya nakatira sa the Prague Castle. Ang hirap sakupin ng Prague Castle, guys. Tapos meron daw, nangyari na very memorable in the past. Like, nagkaroon daw ng parang alitan between yung Roman Catholic and yung mga Protestants. Tapos nag-hearing sila dyan sa castle yata. Na parang there was a case filed against each other. Tapos nanalo daw yung Protestant. Tapos nung nanalo yung Protestants, may dalawang ano ba yun? Priest ba yun? Basta ba parang representative from the Roman Catholic na tinulak daw ng mga Protestants. Diyan sa bintana ng castle, hinulog nila. Buti na lang daw doon na nahulog yung dalawang Roman Catholic doon sa parang mga horses or sa mga siguro yung mga hay ng mga horses. So nakatakas sila after daw doon. Tapos after that incident daw nung parang pagtulak ng Protestant sa Roman Catholic, there was like a kind of a war between the two. So yun doon nagsimula yung parang alitan din after that. And aside from being the oldest ancient castle, it also is the largest castle pala in the world. Kasi kung makikita nyo, so siguro this is still part of the castle, no? So ganyan kalaki yung kastilyo niya hanggang doon. So connecting hanggang paikot dito. So ganyan, that's part of their castle. Grabe, no? Sige, while I'm walking around the castle, let's have a summary of Prague. Pero di pa ako alis, ha? Bukas, we still have one full day tomorrow, and then the day after that pa tayo alis. So let's just have a quick summary of Prague. Marami naman kasing different, like, what's the term for that? Different categories. When I travel, iba-iba yung tinitignan ko, like, in terms of saang bansa ba yung pinakamaganda yung lugar, saang bansa yung pinakamasarap yung pagkain, pinakamagandang transportation, ano ba yung mga categories na tinignan, pinaka-approachable at nice yung people, anong bansa yung pinaka-safe, di ba? Hinahati-hati ko kasi sa different categories, so hindi ko lang masabi na pag sinasabi mo anong pinakamagandang bansa, parang hindi ko alam kung paano sasagutin kasi iba-iba yung pag-categorize ko. Merong bansa na lamang sa pagkain like Italy, merong bansa naman na lamang sa nature and ganda ng lugar like Switzerland, meron namang bansa na super approachable ng mga tao, Slovenia. Alam mo yun, it's so hard to categorize, but I think Prague nasa category siya ng ang ganda ng city. Kung doon tayo sa category na architecture wise, doon tayo sa category na yung ganda ng city, nasa top yung Prague, no? Nasa top, siguro kung hindi siya yung top, nasa top 3 ko siya. So far sa mga European countries na pinuntahan ko, pag sinabi kong Prague, ganda ng city, architecture, iba yung Prague, guys. I think yun yung edge niya. For me, first day ko pa lang naman, so first impression, doon siya sa category na ang ganda ng architecture ng Prague. It's really one of the best for me, no? Ang ganda ng architecture niya. It's a very beautiful city. Hindi ko lang talaga gusto yung part na sometimes very touristy yung ibang lugar like La Old Town. But here naman, it's pretty quiet naman. Kasi gabi na, no? But yeah, if you're gonna ask me, pinakamagandang cities sa Europe, isa sa mga maiisip ko yung Prague. Kapag yung category na pinakamagandang city, maraming categories yan, pero pinakamagandang tingnan, Prague. So if you're someone na sobrang mahilig sa mga Instagrammable shots, architecture, picture, guys, Prague is for you. Ayun nga yung medyo, yun yung parang wini-wish ko na sana may maganda akong picture sa Prague. Mahangin guys si Bok. Kaya yun yung sanang wini-wish ko na, kasi wala akong magandang picture kasi walang nagpi-picture sa akin, and syempre touristy yung mga places, so hindi ako makapag-angulo na ilalagay ko lang yung phone ko dito kasi nga tourist, maraming tao, so hindi ko alam i-position yung camera ko. But if may kasama kang friend, jowa, family, you will have good photos here in Prague, no? Pero alam mo, dito sa castle na to, kanina pa ako nakakaamoy ng masarap na ulam. Saan ba nanggagaling yun, no? Kahit nandito pa lang ako sa kalsada, ang sarap ng niluluto. Parang ulam ng presidente yata. Ang sarap. Saan kayo nanggagaling yun? Nagugutom tuloy ako sa ang sarap ng amoy dito sa area na to, guys. Pag pupunta kayo dito, yan yung castle, diba? Siguro ay yung hangin kasi papunta dito, diba? Malakas yung hangin.
siguro yung niluluto na pagkain ng presidente. Napupunta dito, President, Makana man. Pwede bang makiano lang dyan? For dinner lang. Makakain lang ng konti, turista no. So yung guys no, I think I have to just walk around the ano lang guys, 5% na lang yung camera ko, yung battery. So I think I have to walk around the area. I'll try kung makakapasok kaya ako sa castle. Gabi na kasi. And then I'll walk around dyan lang sa labas-labas and appreciate the view and opinions of the guests. At guys, I think I have to end muna yung vlog natin today. Salamat sa pagsama sa akin papunta dito sa Prague and sa pagbisita natin sa mga different attractions and tourist spots. One of the most beautiful places or cities here in Europe. So kita-kita ulit tayo tomorrow. We will still explore Prague tomorrow kasi 2 nights tayo dito or 3 days. And maraming salamat. Ang bango talaga. Sana masarap yung ulam nyo ngayon. Kasi ako, nababanguhan ako sa ulam ng presidente. Huwag kayong magpatalo. Magluto din kayo ng masarap na ulam tonight. Okay? Maraming salamat. Sana masarap yung ulam nyo. And I'll see you again on the next one. Bye-bye! Let's try our food. Chimney cakes. Ang laki ng sausage niya. Mas malaki pa sa mukha ko.